Christ. Si Kristo ay namatay, Si Kristo. si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay muling babalik. Naniniwala po ba tayong si Kristo ay nabuhay? Bakit? Ano ang inyong katunayan na si Kristo ay nabuhay? Personal ba ninyong nakita na siya ay bumangon mula sa pagkakahimlay at buhay talaga? Hindi. Pero nasasabi natin, tayo ay sumasampalataya at naniniwala na ang Panginoong Hesus ay buhay. Dahil sa mga taong eyewitness ng kanyang pagkabuhay. Ang mga taong eyewitness na nakasaksi ng kanyang pagbangon sa kamatayan at kanilang isinulat at ipinamalita sa lahat. Tayo, bagaman hindi natin nakita, naniniwala tayo. Dahil pinagtibay, pinatunayan ng mga taong eyewitness na ito ang kanilang pahayag, ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mismong naging buhay. Ito yung kung saan sa Kristyanismo ang pinakamahirap sa lahat. Matapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na muli, nagpakita siya sa mahigit 500 katao, ito yung pinakamahirap na yugto sa lahat ng Kristyanismo. Dahil ipinaglaban nila sa kabila ng paghihirap at pag-uusig, pinatunayan nila, pinaglaban nila yung pananampalataya nila kay Kristo Jesus na buhay. Kaya nga po tayo ngayon ay naniniwala at nananampalataya. Maging sa panahon po natin ngayon, nasa yugto tayo ng mundo natin kung saan magulo, masahol, masalimuot, madilim. Tila ba wala nang kinikilalang batas o utos ng Diyos ang mga tao? Tama po ba? Saan man tayo tumingin sa ating paligid, samut-saring kaguluhan, samut-saring kasamaan, kung ano-ano nangyayari. Maraming tao ang tumatalikod sa Diyos. Maraming tao nagtatanong, nagdududa, may Diyos pa ba na buhay na nakakakita sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, sa kabila-kabilang patayan, at kung ano-ano pa, nakawan, korupsyon, etc. Ngunit ang ating tugon bilang mga Kristiyano ay hindi pag-aalsa, hindi galit at hindi paghihiganti. Hindi natin sinasabayan yung galit ng mundo ng ating sariling galit. Bagkus anong ating tinutugon sa kanila? Tinutugon natin ang kababaang loob ng pagsunod sa Diyos, sa kautusan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung mahal ninyo ako, susundin at tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. Mahal ba natin ang Panginoong Diyos? Sinabi niya, diretso, susundin at tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. Hindi siya nag-iwan ng libo-libo at daan-daang mga kautusan. 2 pinakadakilang utos lamang ang ibinili niya sa atin. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong kalakasan. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun lamang ang binigay ni Jesus. Ibinili niya sa atin. Kung kaya naman tayo, mga Kristiyano, nang hahawak tayo sa kautusan ng Diyos, ipinapakita natin sa mundo na may Diyos na buhay. Dahil tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Tayo pong lahat, tayo dito, mga Kristiyano, tayo po ay bunga ng pagsunod ng iba. Tayo ay mga naging bunga. Tayo ba ay nung ipinanganak, meron na agad tayong pananampalataya? Hindi po. Ipinasa lang din sa atin ang pananampalataya at naging bunga tayo ng pagsunod ng iba, ng pananampalataya ng iba. Ngayon, ano po ang hamon sa atin? Nawa ang ating pagsunod, ginagawang pagsunod sa kautusan ng Diyos
ay maging dahilan at maging daan din para sa iba. Para ang iba ay sumunod sa Diyos. Hindi tayo maging rason o dahilan para ang ibang tao, ang mundo ay mas lalong lumayo sa Diyos. Sabihin niyo sa katabi mo, maging dahilan ka ng iba para sumunod sa Diyos. Bakit? Dahil ikaw at ako, tayo pong lahat ng mga Kristiyano, ang mga buhay na patotoo ng buhay na Diyos. At tayo ay sumusunod sa Kanyang kautusan dahil tayo ay naniniwala at nananampalataya na buhay ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay nagtataglay din ng ating buhay. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa atin upang makasama siya sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay magsitayo.